Hindi lang ito isang panalangin, ito ay isang banal na pagbabago sa iyong pananalapi. At ngayon mismo, kailangan mong huminto sa lahat ng ginagawa mo dahil ang maririnig mo sa sandaling ito ay maaring maging huling gabi na matutulog ka na may bigat ng pag-aalala tungkol sa pera ngayong gabi ay maaring maging simula ng bagong kabanata kung saan isinusulat ng langit ang isang panibagong kwento para sa iyong buhay. Pinansyal, ilang beses ka na bang nagising sa kalagitnaan ng gabi na mabilis ang tibok ng puso na parang may mabigat na bato? Sa dibdib iniisip kung paano babayaran ang mga bayarin bukas, kung paano mo mapapakain ang iyong pamilya o kung makakalaya ka pa ba sa paulit-ulit na utang at pagkabigo. Hindi ka nag-iisa at kung naririnig mo ito ngayon, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit dinala ka ng mensaheng ito dito mismo ngayon dahil ang panalangin ito ay may dalang pagbabago na bubukas ng pintuang matagal mo nang akalang isinara magpakailanman at hindi ito tungkol sa swerte ito. Ay tungkol sa banal na pagkakaayon, ito ay tungkol sa sobrenatural na kilos ng Diyos na pumapasok sa iyong sitwasyon upang dalhin ka mula sa kawalan patungo sa kasaganaan, mula sa pamumuhay na puno ng pangamba tungo sa buhay na puno ng pagpapala, mula sa mga luha ng pagkabalisa patungo sa mga luha ng pasasalamat. At kailangan mong maunawaan ang isang napakahalagang bagay. Hindi ito bukas, hindi ito sa susunod na linggo, hindi ito sa oras na perpekto ang mga kondisyon. Ito ay ngayon kumikilos ang langit. Kapag na-activate ang pananampalataya at ngayong araw ang iyong pananampalataya, ang susi na magbubukas ng kandado ng mga himala pinansyal, maaaring iniisip mo na sinubukan mo na ang lahat na nanalangin ka na dati, ngunit tila walang nangyari. Ngunit narito ang katotohanan, minsan ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihintay ng maraming taon at pagtanggap ngayon mismo ay ang paniniwala na may eksaktong sandali na itinalaga ang Diyos para sa iyo. At ngayon, iyon ang sandaling iyon. Habang nakikinig ka, huwag mong hayaang lumipas ito. Huwag mong hayaang nakawin ito ng alinlangan. Hawakan mo ito dahil ito ang iyong oras. Ito ang iyong araw at ang panalangin ito ay hindi basta salita. Ito ang mismong pinto patungo sa pagbabago sa iyong pananalapi. At kung nararamdaman mo sa puso mo na ito ay para sa iyo, hayaan mong pumasok ang pananampalataya at hayaan mong buksan ng Diyos ang langit para sa iyo. Marahil iniisip mo na wala nang nakakaintindi sa bigat ng pinagdaraanan mo. Marahil pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa laban na ito. Ngunit naniniwala ako na dinala ka ng Diyos dito dahil kailangan mong marinig na hindi ka nag-iisa at hindi natatapos ang kwento mo sa kahirapan at pagkakautang. Marahil wala nakakaalam kung ilang beses kang umiyak sa katahimikan ng gabi kapag lahat ay natutulog at ikaw ay gising, nag-aalala kung paano haharapin ang susunod na araw. Marahil walang nakakaalam kung gaano kabigat ang pakiramdam na hawakan ng iyong cellphone at makita ang mga abiso ng bangko na walang laman ang iyong account at parang wala ng pag-asa. Ngunit alam ko at higit sa lahat, alam ng Diyos. Lahat ng bagay na itinatago mo sa iyong puso, lahat ng kirot, lahat ng takot, lahat ng pagtitiis na walang nakakaintindi, siya ay nakatingin at ngayong gabi, nais niyang baguhin ang iyong kwento. Tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses ka nang nagtanong, bakit ako? Bakit paulit-ulit nahirap? Bakit parang laging wala kahit anong sipag, kahit anong dasal? Ngunit ngayong oras na ito gusto kong maramdaman mo na naririnig ng langit ang sigaw ng puso mo at hindi mo kailangang magkunwari, hindi mo kailangang magpanggap na malakas sapat na ang ipakita sa Diyos ang totoo mong kalagayan. Dahil doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Marahil iniisip mo na huli, na marahil iniisip mo na wala ng puwang para bumangon. Pero kaibigan ko, walang salitang huli sa Diyos. Wala ring imposible kapag siya ang kumikilos. Marahil iniisip mo na paano pa mababago ang buhay ko.
Kung taon-taon ito na ang nararanasan ko, ngunit tandaan mo na ang Diyos ay hindi sumusukat sa mga taon, kundi sa sandaling kaya niyang baguhin ang lahat sa isang iglap. May mga pagkakataon na ang himala ay hindi dumarating ayon sa ating oras, ngunit dumarating palagi sa tamang oras ng Diyos. At ngayong gabi, ito ay isa sa mga sandaling iyon na dinadala niya sa harapan mo, ang panalangin magbubukas ng pinto para sa bagong yugto ng iyong buhay pinansyal. Isipin mo ito. Ilang beses ka nang sumubok, gumising araw-araw, nagsusumikap, bumabalik na may pag-asa, ngunit paulit-ulit ding nadudurog ang puso mo. Ilang beses ka nang kumapit sa maliit na perang hawak mo, iniisip na baka sapat ito para makatawid. Pero natapos na lang ang araw na parang wala kang naipon. Ilang beses ka nang nangutang na may kaba sa dibdib, hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala kang ibang paraan. Ito ang kwento ng marami at alam ko dahil ako man ay dumaan na rin doon. Alam ko kung gaano kasakit ang makita na hindi sapat kahit anong gawin mo. At doon ko rin naranasan na ang tanging matitirang sandigan ay ang Diyos. At alam mo kung bakit ko ito sinasabi. Dahil ayaw kong maramdaman mo na mag-isa ka sa daan na ito. Ayaw kong isipin mong hindi posible ang pagbabago, at gusto kong malaman mo na kung paano ako dinala ng Diyos mula sa kawalan patungo sa kasaganaan. Ganoon din siya kikilos sa buhay mo. Hindi ito kwento ng isang tao lamang. Ito ay pahayag ng isang Diyos na may kakayahang baguhin ang lahat, marahil hindi agad-agad, pero magsisimula ito sa sandaling ito kapag pinili mong maniwala. Hindi ko alam ang eksaktong halaga na kailangan mo, hindi ko alam kung anong uri ng milagro ang pinakainaasam mo, pero alam ko na alam ng Diyos at siya mismo ang nagbigay ng pangako na hindi kanya iiwan o pababayaan. At ngayon, hawak mo ang pagkakataong ito, hindi dahil aksidente, kundi dahil itinakda ng Diyos na marinig mo ang salitang ito ngayon. At habang pinapakinggan mo, hayaan mong bumuo ng apoy ng pananampalataya sa iyong puso. Hayaan mong tanggapin mo na may kasaganaan na nakalaan para sa iyo. Hindi ito imahinasyon, kundi katotohanan na ilalabas ng Diyos sa tamang oras. At oras na iyon ay nagsisimula na ngayon. At kung nararamdaman mo sa loob mo ang katotohanan ito, sumagot ka sa sarili mong puso, o naniniwala ako, o tinatanggap ko, dahil iyon ang unang hakbang patungo sa pagbabagong matagal mo nang hinihintay. May isang lihim na espiritual na hindi alam ng karamihan, ngunit ngayon ay ibinubunyag sa iyo, hindi bilang aksidente, kundi bilang isang susi na magbubukas ng bagong yugto sa iyong buhay. Pinansyal ang panalangin ito ay hindi basta salita. Ito ay parang isang code na kapag binigkas mula sa puso ay nagiging pinto para sa mga himala ng langit. Maraming tao ang nananalangin, ngunit ilan lamang ang nakakaramdam ng tunay na pagbabago. Alam mo kung bakit? Dahil hindi lahat ay handang maniwala na ang Diyos ay maaaring kumilos ngayon mismo, ngunit ikaw na nakikinig ngayon, ikaw ay pinili, hindi mo ito naririnig ng walang dahilan, dahil ang sandaling ito ay isang pagtawag upang buksan mo ang puso mo at tanggapin ang kapangyarihan ng isang panalangin may pananampalataya. At hindi ko sinasabi ito bilang haka-haka, sinasabi ko ito dahil nakita ko na ang mga himalang dumating sa mga taong naniwala. Isang babae na 47 taong gulang na halos sumuko na dahil walang natitirang pag-asa sa kanyang negosyo. Isang araw ay nanalangin ng buong puso at bigla na lamang may dumating na oportunidad. Hindi niya inaasahan at doon nagsimula ang pagbabago sa kanyang buhay. Hindi ito tungkol sa halaga ng perang dumating, kundi tungkol sa katotohanang binuksan ng Diyos ang pinto na akala niya ay sarado na. At kung nangyari sa kanya, maaari rin itong mangyari sa iyo. Hindi mo kailangang isipin ang eksaktong halaga. Hindi mo kailangang isipin kung paano darating, dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam ng eksaktong paraan at oras. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala
na siya ay kikilos at tatanggapin mo ang pagbabagong iyon. Ngayon, hindi bukas, hindi sa isang taon, kundi ngayon sa mismong sandaling ito. Habang nakikinig ka, ang sandaling ito ay naiiba sa lahat ng araw na lumipas. Dahil ngayon ipinapaabot sa iyo ang paalala na hindi ka nakalimutan ng Diyos, na hindi niya isinara ang pintuan, kundi hinintay lamang niya ang oras na handa ka nang pumasok. At iyon ay ngayon. Kaibigan ko, ito ang oras ng iyong bagong simula at marahil iniisip mo pa rin paano kung hindi mangyari, paano kung wala pa ring pagbabago, ngunit sasabihin ko ito, huwag mong hayaan na ang alinlangan ang maging dahilan para makaligtaan mo ang pinakamahalagang pagkakataon ng iyong buhay. Dahil kapag nagtiwala ka at binigkas ang panalangin ito, hindi lang pera ang darating, kundi kapayapaan, lakas at kumpiyansa na alam mong hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa dahil ang Diyos ay nasa tabi mo at Siya ang magbubukas ng mga pinto na hindi kayang buksan ng tao. Huwag mong maliitin ang sandaling ito dahil ito ay isang banal na sandali. At ang mismong pagdinig mo ng mga salitang ito ay patunay na ikaw ay tinatawag ng Diyos para sa pagbabago. At kung nararamdaman mong handa ka, na sabihin mo sa iyong puso, handa na akong tanggapin ang himalang nakalaan sa akin at hayaan mong magsimulang dumaloy ang biyaya ngayon mismo. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat ngayong oras, ako ay lumalapit sa iyo, bitbit ang lahat ng aking sugat, ang lahat ng aking pagkukulang at lahat ng aking bigat na hindi ko na kayang dalhin. Mag-isa ilang gabi na akong umiiyak sa katahimikan, iniisip kung paano ko haharapin ang bukas, iniisip kung paano ko mababayaran ang mga utang na patuloy na lumalaki, iniisip kung paano ko mapapakain ang pamilya ko at kung paano ko makakayanan ang mga pangako na hindi ko na halos matupad. Ngunit ngayong gabi, Ama, ako ay nagpapakumbaba sa harapan mo sapagkat wala ng ibang daan, kundi ikaw at wala ng ibang solusyon, kundi ang iyong biyaya. Itinataas ko sa iyo lahat ng aking iniisip, lahat ng aking takot, lahat ng aking pag-aalala at hinihiling ko, Ama, buksan mo ang mga pintuan ng langit at ibuhos mo sa akin ang pagpapalang hindi kayang pigilan ng mundo, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay hindi ayon sa aming karapatan, kundi ayon sa iyong walang hanggang awa. Panginoon Jesus, ako ay naniniwala na dumating ka upang iligtas hindi lamang ang aking kaluluwa, kundi pati ang aking buong buhay. Dumating ka upang ipakita na ang iyong kalooban ay hindi kakulangan, kundi kasaganaan, hindi pagkatalo, kundi tagumpay, at hindi luha ng pagkabigo, kundi luha ng kagalakan at kapayapaan. Naniniwala ako, Panginoon, na sinabi mo na ako ay dumating upang bigyan sila ng buhay at buhay na masagana, at iyon ang pinanghahawakan ko ngayon sa oras na ito. Panginoon, ako ay sumisigaw mula sa kailaliman ng aking puso. Ako ay pagod na sa pagkatalo. Ako ay pagod na sa pagdurusa. Ako ay pagod na sa paulit-ulit na pagkabaon sa utang at kawalan. Kaya, Panginoon, sa mismong sandaling ito, ako ay humihingi ng tulong. Dalhin mo ako sa lugar ng kalayaan at kasaganaan. Dalhin mo ako sa lugar kung saan ang lahat ng aking pangangailangan ay natutugunan hindi lamang sapat, kundi umaapaw mula sa iyong banal na kamay. Ina naming mahal, Birheng Maria, ikaw na puno ng grasya, ikaw na pintuan ng mga himala, ikaw na hindi tumatalikod sa anak na humihingi ng tulong. Lumalapit ako sa iyo, Ina, at itinataas ko ang panalangin ito. Hawakan mo ako sa iyong mga kamay at dalhin mo ako sa harapan ng iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo ako, Ina, sapagkat alam kong hindi mo tinatanggihan ang humihingi ng iyong saklolo. Dalhin mo ako sa ilaw ng langit at ilayo mo ako sa kadiliman ng pagkakautang at kahirapan. Dalhin mo ako sa luntiang pastulan ng kasaganaan at kapayapaan, Ina. Ikaw ang ina ng lahat ng biyaya. Kaya ngayon, ako ay humihingi sa iyo ng tulong. Gabayan mo ako patungo sa pinto ng kasaganaan.
Kaibigan na nakikinig ng panalangin ito ngayon, gusto kong ulitin mo sa iyong puso ang mga salitang ito, Panginoon. Ako ay naniniwala, Panginoon. Ako ay tumatanggap, Panginoon. Ako ay handa na. At habang inuulit mo ang mga salitang ito, hayaan mong maramdaman sa iyong dibdib ang kapangyarihan ng pananampalataya. Hayaan mong makita mo sa iyong isipan ang mga pintuan na nagbubukas. Hayaan mong makita mo ang ilaw na sumisikat sa lugar na dati ay puro dilim. Hayaan mong makita mo ang sarili mo na nakatayo, hindi bilang talunan, kundi bilang isang anak ng Diyos na puno ng pag-asa at puno ng kalakasan. Sapagkat hindi mo na kailangang mag-isa, hindi mo na kailangang umiyak sa gabi nang walang nakakarinig dahil ngayong gabi ang langit mismo ay yumuyuko upang pakinggan ang iyong panalangin. Ama, hinihiling ko na basagin mo ang lahat ng sumpa ng kahirapan sa buhay ng anak mong ito. Basagin mo ang lahat ng tanikala ng pagkakautang. Basagin mo ang lahat ng pinto ng kakulangan. At sa halip, buksan mo ang pintuan ng kalayaan at kasaganaan. Ama, hayaan mong ang biyaya ay dumaloy tulad ng tubig na hindi mapipigilan. Hayaan mong ang pera na kailangan nila ay dumating sa paraan na hindi nila inaasahan. Hayaan mong ang mga oportunidad na matagal nang nakatago ay bumukas ngayon mismo at hayaan mong makita nila ang iyong kamay na kumikilos sa bawat detalye ng kanilang buhay, Ama. Hindi ako naniniwala sa aksidente, naniniwala ako na ang pakikinig nila sa panalangin ito ay tanda na ngayon ang simula ng kanilang himala. Kaya Ama, hinihingi ko sa pangalan ni Jesus, gawin mo ang hindi namin kaya, gawin mo ang imposible, at ipakita mo na ikaw ang Diyos na tapat at makapangyarihan. Panginoon, ngayon, ipinapahayag ko sa ngalan ng lahat ng nakikinig ang pananampalatayang hindi matitinag. Ipinapahayag ko na ang aming mga puso ay bukas. Ipinapahayag ko na ang aming mga kamay ay handang tumanggap. Ipinapahayag ko na ang aming mga isip ay handang maniwala, at ngayong oras, Panginoon, hinihiling namin na ang iyong kalooban ang siyang mangyari, ang iyong plano ang siyang magtagumpay, at ang iyong biyaya ang siyang dumaloy, hindi ayon sa aming kagustuhan, kundi ayon sa iyong kabutihan. At ngayon, uulitin natin ito muli, sapagkat sa bawat pagulit ay mas lalong lumalalim ang pananampalataya, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, tinatanggap ko, Panginoon. Handa na ako, ulitin mo, kapatid. Hayaan mong maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, kundi may libu-libong tao ngayon ang nananalangin ng sabay kasama mo. May libu-libong tinig ang umaakyat sa langit ngayon, at lahat tayo ay nagkakaisa sa isang sigaw. Ama, basagin mo ang sumpa. Ama, ibigay mo ang himala. Ama, buksan mo ang pinto ng kasaganaan at gawin mong totoo ngayon sa aming buhay. Kaibigan, ito ang oras upang iwanan ang lahat ng takot ito, ang oras upang ibigay ang lahat ng duda. Ito ang oras upang ibuhos mo ang lahat ng pananampalataya mo sa Diyos, sapagkat hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagkukulang, at hindi siya bumibigo. At kung mararamdaman mo ngayon ang kapayapaan sa iyong puso, huwag mong baliwalain, sapagkat iyon ang unang tanda na ang langit ay kumikilos para sa iyo. At Panginoon, bago matapos ang panalangin ito, nais kong ipahayag ang huling deklarasyon. Hindi na ako babalik sa kahirapan, hindi na ako babalik sa takot, hindi na ako babalik sa kawalan. Sapagkat mula ngayon, ako ay nabubuhay sa ilalim ng biyaya. Mula ngayon, ako ay nabubuhay sa ilalim ng pagpapala. Mula ngayon ako ay anak ng Diyos na may kasaganaan at kapayapaan, at wala nang makakapigil dito sa pangalan ni Jesus. Kapatid, ito na ang sandali na pinakamahalaga sa lahat, sapagkat ngayon tayo ay papasok sa rurok ng panalangin, ang punto kung saan ang langit ay nakatuon sa iyo at ang biyaya ng Diyos ay bumababa ng walang hadlang. Marahil pakiramdam mo ay umiinit ang dibdib mo, marahil pakiramdam mo ay tila may bigat na bumababa mula sa iyong balikat.
At iyon ay tanda na ang presensya ng Diyos ay gumagalaw sa iyo ngayon. Kaya pakinggan mong mabuti ang mga salitang ito at gawin mo silang iyo sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag ko na ang pinto ng kasaganaan ay nabuksan. Ipinapahayag ko na ang lahat ng tanikala ng kahirapan ay nabasag. Ipinapahayag ko na ang lahat ng sumpa ng kakulangan ay natapos at ngayon ay nagsisimula ang isang bagong panahon sa buhay mo. Panahon ng kasaganaan, panahon ng kapayapaan, panahon ng himala na hindi maipaliwanag ng tao kundi tanging ng Diyos lamang. Sabihin mo ito sa iyong puso, Panginoon, ito na ang oras, Panginoon. Tinatanggap ko ang aking tagumpay. Panginoon, tinatanggap ko ang aking biyaya. At habang inuulit mo ang mga salitang ito, mararamdaman mo na may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa iyo. Kapayapaan na hindi galing sa mundo kundi mula mismo sa Diyos. Ito ang kapayapaan na tanda na ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga eksena na hindi mo nakikita. Ito ang kapayapaan na tanda na hindi ka na mag-iisa sa laban na ito sapagkat may kasama ka ngayon na higit na makapangyarihan kaysa sa lahat. At ngayon, kaibigan, gusto kong ipahayag sa iyo isang hamon ng pananampalataya kung tunay kang naniniwala, kung tunay mong tinatanggap ang himala ngayon, isigaw mo sa iyong puso, dumating na ang aking biyaya, dumating na ang aking kasaganaan, dumating na ang aking himala. At kapag inangkin mo ito ay nagiging totoo sapagkat sinabi ng Diyos na ayon sa iyong pananampalataya, ito ay mangyayari at ngayon ikaw ay hindi na lamang nakikinig, kundi ikaw ay bahagi na ng himalang ito. Nararamdaman mo ba ang kapangyarihan ngayon? Nararamdaman mo ba ang ilaw na pumapasok sa iyong kaluluwa? Nararamdaman mo ba ang bigat na nawawala sa iyong balikat? Ito ang katunayan na ang panalangin ay hindi lamang salita, kundi apoy na bumababa mula sa langit upang sunugin ang lahat ng hadlang sa iyong buhay. Ito ang oras ng iyong pagbabagong matagal mo nang hinihintay. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, ako ay nagpapahayag na ang lahat ng nakikinig ng panalangin ito ay tatanggap ng kasaganaan, ang lahat ng nakikinig ay tatanggap ng himala, ang lahat ng nakikinig ay tatanggap ng kalayaan mula sa kahirapan at utang, at sila ay mamumuhay sa ilalim ng bukas na kalangitan ng biyaya, sapagkat ang Diyos ay tapat at ang kanyang pangako ay hindi kailanman nabibigo. Kapatid, hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Ito ay simula pa lamang ng mas malalim na kabanata sa iyong buhay, sapagkat ang panalangin ito ay hindi isang beses lang, kundi isang daan na dapat mong lakaran araw-araw upang ang biyaya ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa iyong buhay ngayon. Na naramdaman mo na ang presensya ng Diyos ngayon, na nakita mo na ang kapayapaan na bumalot sa iyong puso. Hawakan mo ito at huwag mong pakakawalan, sapagkat ito ang iyong patunay na ang langit ay nakinig sa iyo ngayong araw. At tandaan mo, kaibigan, na hindi ka iniwan ng Diyos, hindi ka pinabayaan, bagkus ikaw ay minahal ng walang hanggan at pinili upang makatanggap ng biyayang higit pa sa iyong hinihingi. Ngunit nais kong sabihin sa iyo na ito ay hindi pagtatapos, kundi pagpapatuloy. May panibagong panalangin bukas na magdadala pa ng higit na lakas, higit na pag-asa at higit na pagpapala, kaya huwag kang titigil sa landas na ito. Huwag mong hayaan na ang pagdududa o takot ay magnakaw ng binhi ng pananampalataya na itinanim ng Diyos sa puso mo ngayong araw. Ituring mong simula ito ng isang bagong yugto kung saan ang bawat araw ay hakbang patungo sa masaganang bukas at bawat gabi ay pagtulog na may kapayapaan dahil alam mong may Diyos na gumagabay sa iyo. Kaya ngayon hinihiling ko na ulitin mo sa iyong puso ang mga salitang ito, Panginoon. Ako ay naniniwala, Panginoon. Ako ay tumatanggap, Panginoon. Ako ay handa, at habang inuulit mo ito, hayaan mong maging selyo sa iyong kaluluwa ang pangakong ito
na hindi ka na muling babalik sa dating buhay ng kakulangan. Hindi ka na muling babalik sa dating gabi ng walang kasiguraduhan, kundi mula ngayon, ikaw ay mamumuhay sa ilalim ng bukas na langit ng kasaganaan at biyaya. At kung nararamdaman mo na totoo ito sa iyong puso, ipahayag mo sa iyong sarili, ang aking tagumpay, ay dumating na ang aking biyaya, ay dumating na ang aking himala, ay dumating na at ito ay hindi na mababawi. Kaibigan, nais kong ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Libu-libo tayong nagdarasal ng sabay-sabay. Libu-libong tinig ang nagkakaisa upang tawagin ang Diyos at humingi ng tulong. At sa pagkakaisang ito ay naroroon ang higit na kapangyarihan. Kaya huwag mong hayaan na matapos dito ang iyong pananampalataya. Ipagpatuloy mo ito bukas, sa susunod na araw at sa lahat ng araw ng iyong buhay, dahil bawat panalangin ay isang hakbang papalapit sa iyong ganap na tagumpay. At kung naramdaman mo ang biyaya ngayong araw, ipahayag mo sa iyong puso, "Salamat Panginoon, sapagkat alam kong hindi mo ako iniwan at hindi mo ako pinabayaan. Salamat Panginoon dahil binago mo ang aking kalagayan. Salamat Panginoon dahil tinanggap ko na ang aking kasaganaan. At ngayon Panginoon, ipinapangako ko na mananatili akong tapat sa iyo, mananatili akong nananalangin, mananatili akong kumakapit dahil alam ko na ikaw ang tanging pinagmumulan ng lahat ng aking tagumpay." Kaya kapatid, bago matapos ang panalangin ito, nais kong iwan sa iyo ang isang hamon. Ipahayag mo ito sa iyong puso. Araw-araw ako ay pinili ng Diyos. Ako ay pinagpala ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos at ako ay mamumuhay sa ilalim ng kanyang biyaya. At bawat ulit mong sasabihin ito, mas lalo mong mararamdaman na ito ay nagiging totoo sa iyong buhay. At sa bawat paghinga mo ay kasabay ang paalala na ikaw ay hindi kailanman tatalikuran ng Diyos. At ngayong gabi bago ka matulog, hawakan mo ang kapayapaan na ito sa iyong puso at tandaan mong bukas ako ay muling naririto upang manalangin kasama mo, sapagkat hindi nagtatapos ang ating koneksyon dito. Ito ay pagpapatuloy ng isang paglalakbay na araw-araw ay mas nagiging malapit tayo sa Diyos. At araw-araw ay mas nararanasan natin ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Kaya ngayon, ako ay nagpapahayag na ang iyong buhay pinansyal ay hindi na muling magiging pareho